Magandang gabi po. Narito po tayo sa ating United Prayer po dito sa Rema Fields po. Bago po natin umpisahan ang prayer natin, balikan po natin uli ang 17 bagay na galing sa Panginoong Yesus. 7 things by Jesus Christ. Ito po ay tinuro ni Pastora Yen, Pastora Jevany, Pastor Ayan 1, at Pastor Ayan 2. Ito po, righteousness, the grace of God, reign of righteousness, grace and truth, peace, creation, revelation, reconciliation, justification, adoption, exceedingly riches, all need supply. Number 13 po, salvation, spiritual sacrifices, good conscience, calling to glory, and last po, utterance knowledge. Amen po. Ito po yung mga bagay na galing sa Panginoong Yesus. Dadako po tayo sa ating topic about prayer po. Ano po? Ito po yung nag-fasting, prayer and fasting po, si Moises. Ito po yung verse, Exodus chapter 34, verse 28. Si Moises ay 40 araw at 40 gabi kasama ni Yahweh, hindi kumain o minom. Isinulat niya sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Amen po. Habang nananalangin, habang nakikipag-usap si Moises sa Panginoon, at habang sinasabi ng Panginoon o ni Yahweh ang tungkol sa 10 Commandments, 40 days po na nakababad si Moises sa presensya ng Panginoon. Amen po. At andun po yung kaningningan. Sabi nga po dito, nagningning si Moises sa verse 29 po. Hindi niya namamalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagningning pala ang kanyang mukha. Dito po sa verse 35, at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang muka, sa gayon tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Amen po. Alam naman po natin ang pinagdaanan ni Moises nung siya ay nagpapastor sa ilang milyon na Israelita. Amen po. Alam naman po natin na sobrang may attitude po isa po sa attitude ng mga Israelita ay yun po yung, excuse me po sa term, yung murmur po, ay nagme-murmur po. Ano po? Sabi nga po, napagtiyagaan ni Moises ang ilang milyong Israelita. Yun po. Dahil po yun sa lagi niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ando po yung lagi siya nagpa-fasting, lagi siya nagpipray, lagi siya nakikipag-usap sa Panginoon kasi hindi naman niya kaya pamahalaan ng ilang milyon kung hindi siya sasamahan ng Panginoon. Amen po. Gaya po natin na tayo po, kung tayo ay hindi mananalangin, hindi po tayo kayang samahan ng Panginoon. Amen po. Kaya po, napakahalaga sa buhay Kristiyano na laging nananalangin. Amen po. Prayer and fasting, nagtatrabil, nagtatangs. Amen po. At sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay mapalad dahil po gaya ni Moises na tayo po ay binigyan ng katulad ni Moises na matyaga. Amen po, mga pastor, worker na nagtsatsaga na para lagi tayo i-follow up, ipanalangin, iiyak sa Panginoon. Amen po. Lagi tayong nililift up ng mga pastor natin, ng mga worker natin. Lagi tayong nililift up sa Panginoon, na lagi tayong dinadalangin, lagi tayong pinapollow up, lagi tayong ini-encourage, amen po, na matyaga ang mga pastor, mga worker sa atin. At lagi tayong ini-invite, amen po, kahit minsan pinagtataguan natin ang mga pastor, mga worker natin, amen po, minsan nasusungitan natin sila. Napakahalaga bilang miyembro o bilang taga-Rema na kailangan natin ng pastor. Kailangan natin sumunod sa ating mga pastor. Amen po. Tayo ay kailangan sumunod kahit tayo minsan ay kinukorek, tayo po ay kailangan magpakorek.
Amen po. Napakahalaga po ng may pastor at may worker sa bawat simbahan. Amen po. Yun lamang po. At ito po si Brother po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Kamusta na po kayo? At sa mga nakalipas na araw po ay sobrang na-bless po ako sa mga naituro po ng mga pastor natin. Kayo po ba? Na-bless din po ba? Ito po yung pinag-aralan po natin na ituro ng mga pastor natin about po sa things by Jesus. Ano po? At mula po sa number 1 hanggang 17 ay talagang nakakuha po tayo ng maraming mga magandang bagay mula po sa Panginoong Hesus. At kailangan po na ingatan natin yung po mga bagay na ito sapagkat ang kaaway po ay gagawa ng paraan para po ito ay agawin sa atin. Di po ba sabi po sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ito po yung sinabi sa John 10:10 na kailangan po pala ingatan natin yung mga bagay na yun mula sa Panginoong Hesus. Ano po? Naalala niyo po yung nangyari po kila Ebatadan noong unang panahon, di po ba? Sila po ay bumagsak. Bakit po? Kasi sila po ay natukso. At dahil po nung sila ay natukso, sila po ay nagkasala, sila po ay nawalay sa Diyos. At yung po mabigay sa kanila ng Diyos ng mga gandang bagay, mga kaloob ng mga gandang bagay sa kanila, maging yung authority, ito po ay nawala sa kanila. Bakit po? Dahil po sila po ay sumuay at dahil po doon sila po ay napalayo sa Diyos. Kaya nga po dapat tayo po ay mag-ingat po tayo doon po sa mga bagay nito. Ano po? At sabi nga po sa Matthew 26:40, ito po yung time na kung saan ang Panginoong Hesus po ay nanalangin sa Gethsemane. Dito po sa Matthew 26:40, ang sabi po, nagbalik siya at ginatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Tuloy ko po sa 41. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So ito po pala ang kailangan natin gawin po para po ang mga bagay na mga gandang mula po sa Panginoong Hesus ay hindi po manakaw ng kaaway. Kailangan po natin magbantay, manalangin. Po? Dahil po ang sabi po rito, ang espiritu po ay nakahanda. Subalit ang laman po ay mahina. Pero kung tayo po ay patuloy na mananalangin, nandun po yung tataas po yung espiritu natin. Bagamat mahina po naman, nandun po yung hindi po tayo makukontrol naman, bagkos tayo po ang kukontrol sa laman. Dahil bakit po? Kasi po tataas ang ating espiritu dahil po sa ating mga pananalangin. Kaya napaka-importante po na tayo po ay palagi ang nananalangin. Hindi po isang beses lamang. Kasi bakit po? Kasi ang battle po natin ay araw-araw. Na after po ba na matapos sa isang araw, mapagtagumpay natin yung mga battle natin, kinabukasan ay another battle na naman po. Kaya po sabi ng Panginoon Hesus, magbantay kayo at manalangin. Dahil bakit po? Kasi ang kaaway po araw-araw atake hanggang sa lahat ng mga magandang bagay na ito na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay nakawin niya. Bakit po? Ito po naman yung plano niya. Alin yung nakawin niya lahat ng bagay na magandang mula po sa Panginoong Hesus. Magnakaw, pumatay at mangwasak. So pero meron po naman tayong magagawa dito upang maprotektahan po natin yung ating mga sarili sa pamagitan po ng ating pong mga panalangin po. Kaya nga po magpatuloy po tayo sa ating panalangin at napalaking bagay po ito para po sa victory po natin araw-araw. At nawa po ay maging kalakasan po ito sa atin at magpatuloy po tayo magpalakasan at magpatuloy po tayo magpanalanginan at para po tayo po ay makasurvive sa everyday battle po natin. Ano po? At nandito po si Sister Gertly po para po sa pagpapatuloy po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Kumusta na po ang bawat isa po. So, ang ibabahagi ko naman po sa inyo ay sa Book of Nehemiah, sa chapter 1, verse 4 to 11. Basahin ko po sa inyo. Sabi po niya dito, sa Nehemiah chapter 1, verse 4 to 11, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Dumalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Wika ko, O Yahweh, dakilang Diyos, nanginginig kami sa inyong harapan. Kayo ay tapat at tumutupad sa inyong pangako, sa umiibig sa inyo at tumutupad ng inyong utos. Tingapin ninyo ako at pakinggan ang aking dalangin. Dumadalangin ako sa inyo araw at gabi para sa mga Israelita. Inaamin ko na nagkasala kami sa inyo at pati ang aming mga ninuno. Kinalaban namin kayo, hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ninyo sa kanya, kung kayo tutupad, kung kayo tatalikod sa akin, pangangalatin ko kayo sa gitna ng mga bansa. Subalit, kung manunumbalik kayo at tutupad sa akin mga utos, kahit saan kayo mapadpad, titipunin ko kayong muli.
Dadalhin ko kayo sa lupain inihanda para sa inyo at ako'y isa sa inyo. Sila inyong mga lingkod na tinubos ng inyong kapangyarihan at lakas. O Yahweh, dinggin ninyo ang dalangin namin, kaming inyong lingkod na nagnanais magparangal sa inyo. Papagtagumpayin po ninyo ang aking lakad ngayon at loobin po ninyo ang kahabagan ako ng hari. Alam niyo po, si Nehemiah po, siya po ay tagapangasiwa po ng inumin po ng hari ng Persia, si Hari Artaxerxes. Ngayon, nung mabalitaan po ni Nehemiah na yung mga Hudyo po na nakabalik sa Juda after po ng pagkakatapon po nila sa Babylonia, si Nehemiah po ay nakaramdam ng kahabag, yung nahabag po siya sa mga kasamahan niya mga Israelita. Napaiyak po siya nung malaman niya yung kalagayan ng mga Israelita. Bakit po? Kasi nabalitaan po niya na yung muog ng Jerusalem ay wasak at pati po yung mga pintuan ng Jerusalem ay giba. So nandun po na sobra po yung matinding pagdalamhati ni Nehemiah doon sa naging kalagayan ng kanyang mga kasamahan ng mga Hudyo. Ngayon ano po ang ginawa ni Nehemiah? Sabi po niya dito, siya po ay nanalangin at nag-ayuno. Nagkaroon po siya ng matinding pagmamalasakit sa kanyang mga kasamahang mga Hudyo at maging doon po sa gawain ng Diyos doon po sa lugar ng Jerusalem. Kaya po, bago po siya gumawa ng aksyon, ano po ang ginawa ni Nehemiah? Siya ay nanalangin at nag-ayuno. Alam niyo po, sabi po ng mga Bible scholar, si Nehemiah ay nanalangin at nag-ayuno ng 4 na buwan. Bakit? Alam po ni Nehemiah na hindi po niya kayang gawin yung task na to, itong project na to. Kailangan niyang pangunahan yung mga kasamahan niya para itayong muli ang muog ng Jerusalem. Ngayon alam niyo po, si Nehemiah, isang maganda pong karakter o isang ugali ni Nehemiah, siya po ay isang prayer warrior. Kaya alam niyo po, hindi muna siya gumawa ng anumang aksyon. Ang unang ginawa niya, siya ay nanalangin at nag-ayuno. Dahil alam po mismo ni Nehemiah ang kapangyarihan ng pananalangin. Ngayon sabi po niya doon sa kanyang pananalangin, nandun na humingi siya ng tawad para po sa kasalanan, hindi lang po sa kanya, maging sa mga Israelita. Siya po ay nanalangin, nag-repent, nag-wept, nag-fasting. Andun po sa 4 na buwan, idinulog niya po, iniiyak niya po sa Panginoon yung project na yun. Dahil alam po ni Nehemiah na hindi po niya kayang gawin. At alam niyo po, doon po sa 4 na buwan ng kanyang pananalangin, binigyan po siya ng katagumpayan ng Panginoon. Doon po sa verse 11, ang hinihiling po niya sa Panginoon, ipapagtagumpayin po siya ng Panginoon. At bigyan siya ng kagandahang loob ng hari para magawa po niya, makabalik po sa Jerusalem, para po i-rebuild yung wall ng Jerusalem. At alam niyo po, nung inumpisa na po nila, yung pagsasaayos po ng wall ng Jerusalem, ay natapos lang po ito ng 52 days. Imagine po yung pagkasaayos ng wall ng Jerusalem, natapos lang po nila ito ng 52 days. Bakit po? Kasi ang naging pundasyon po ni Nehemiah ay yung 4 months na pananalangin. Alam niyo po, sabi po doon, yung prayer po has the power to change the people. Hindi lang po yung mga tao, kundi yung maging sitwasyon sa nakapaligid po sa atin. Ito po yung kapangyarihan ng pananalangin. Alam niyo po, di ba po, pagka po tayo ay magkakambing, tayo po ay nagkakaisa, nagkakaroon po tayo ng prayer marathon. Bakit gusto po natin na maganda ang mangyari sa ating camping? At ito po ang pinapagawa sa atin ng mga pastor po natin, ng mga leader, na tayo po, 2 months before ng camping, tayo po ay nananalangin na, nagtatrabail na po tayo, umuiyak tayo sa Panginoon na ibuhos ng Diyos yung anointing niya sa mga camping. At alam niyo po, hindi po tayo nabibigo. Ito po ang kapangyarihan ng panalangin. Na kung tayo po ay nagbibigay ng mas maraming time sa pananalangin, makikita mo sa huli yung katagumpayan. Gaya po ni Nehemiah, natapos po niya yung project, yung task na pinagagawa ng Diyos, yung pag-rebuild po ng temple, yung wall po ng Jerusalem. Amen po. So alam niyo po, sa atin po, walang mahirap na bagay kung tayo po ay mananalangin sa Panginoon dahil ang panalangin po ay kaya po niyang baguhin ang lahat. Amen po. So ito lang po, tayo po ay mag-worship. Ako ay dinggin mo.
lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Sa bawat sandali ng buhay ko, Panginoong Jesus, na nagbabago mula noon at ngayon. Tapat ka sa pangako mo, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Sa bawat sandali ng buhay ko, Panginoong Jesus, di ka nagbabago mula noon at ngayon. Tapat ka sa pangako mo, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo
sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Ngalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Lord God. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat po, O Lord God, sa buong kabuuan ng Rema Evangelistic Church International. Lord, yung mga magmula sa pastor namin, mga district pastor namin, Lord God, Lord, sa mga workers, O Lord God, Lord, andun yung patuloy na divine protection sa bawat isa, O Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord God. Ang dalangin namin, Lord God, Lord, na patuloy na ingatan mo, O Diyos, ang aming mga pastor, Lord God. Lord, ang aming mga district pastor, yung Lord, sa pangunguna po ng aming senior pastor, Lord God. Lord, ingatan mo ang aming senior pastor, Lord God. Ingatan mo siya, yung maging kalusugan niya, Lord God, sa bawat pagbisita niya sa outreaches, O Lord God, ng Rema, Lord God, ng pagbisita, Lord God, at Lord, yung anniversary, Lord God, ng bawat outreaches, Lord God. Lord, ingatan mo si Pastor Boy sa pagpunta, Lord God, pagbisita sa mga outreaches, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, na patuloy na gamitin mo, O Diyos, ang aming senior pastor, Lord God. Mightily, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, yung Lord, yung revelation knowledge, O Lord God. Lord, ibigay mo kay Pastor Boy, O Lord God. Ang dalangin namin, O Diyos, Lord God. Lord, nagdedeklara kami, O Diyos, O Lord, ng katagumpayan sa buhay niya, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, na palawakin mo pa po, O Diyos, yung ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya, Lord God. Pagpalain mo lahat ng hawakan ng kamay niya, Lord God, ay gagaling, O Lord God. Lord, nagdedeklara kami ng complete healing, Lord God. Lord, divine, Lord God, yung divine healing, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord God, Lord, yung anointing, Lord God, double portion of anointing sa aming senior pastor, Lord God. Lord, gayon din po, Lord God. Lord, ingatan mo mga mahal niya sa buhay, O Lord God, na nasa abroad, O Lord God. Mga kapatid niya, Lord God, mga in-laws at mga pamangkin niya, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, patuloy na pagpalain mo sila, Lord God. Lord, ibuhos mo sa kanila ang pagpapala, O Diyos, O Lord God, sa buong sambahayan ni Pastor Boy, Lord God. Lord, dalangin po namin yung mga district pastor namin, Lord God, na pinagkatiwalaan mo ng vision, Lord God, na 1,000 churches every district, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, na Lord, na magampanan nila, Lord God, yung ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanila, Lord God. Lord, pagpalain mo, O Diyos, Lord, ang aming mga district pastor, yung pamilya nila, ingatan mo, Lord God. Lord, i-bless mo sila, Lord, sa tuwing sila, Lord God. Lord, ingatan mo sila tuwing sila'y hahayo, Lord God. Ingatan mo, Lord God, yung mga district pastor namin, yung mga workers namin. Lord, tuwing sila, Lord God, ay magsusoul win, Lord. Ingatan mo sila, Lord God. Lord, kung saan man sila pupunta at mag-share ng salita mo, O Diyos, ingatan mo sila, Lord God. Lord, yung mga workers namin, Lord God, Lord, i-comfort mo sila, Lord God, patibay mo sila lakas at ng kapangyarihan mo na naan sa kanila, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, Lord, katagumpayan, Lord God, sa aming mga pastor, sa aming mga workers, O Lord God. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa provision, Lord God, sa bawat pangailangan nila, Lord God. Lord, salamat po, Ama, Lord, gayon din po, Lord, sa nalalapit naming camp, Lord God, summer camp, Lord. Dalangin namin, O Diyos, i-bless mo, Lord God, magmula sa transportation, campi, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, i-bless mo ito, O Diyos, yung fundraising, Lord God. Lord, na mga workers, pastor namin, Lord God, i-bless mo ito, O Diyos. Lord God, na magamit po ito, Lord God. Lord, sa nalalapit po na camp, O Lord God.
Lord, maraming salamat po, O Diyos, Lord God. I-bless mo, Lord God, Lord, lahat ng staff, Lord God, Lord, lahat ng divided seminar pa lang, umpisa pa lang po ng service, Lord God, sa camp, O Lord God, maranasan na po namin yung pagkilos mo, yung anointing mo, Lord God. Maraming salamat po. Ngayon pa lang po, nagde-declare na po kami ng katagumpayan sa nalalapit na camp, O Lord God. Marami pong salamat po, Lord God. Lord, sa pagpapala mo sa bawat isa, O Lord God. Sa pagtugon mo sa lahat ng pangailangan namin, Lord God. Sa iyo lang namin maingat ibinibigay ang kataas-taasang papuri, pagsabat, paggalang sa pangalan ng Panginoon Yesus. Hallelujah, Lord. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, tiyataas po namin, Lord, ang bansang Pilipinas, O Lord. Aming Diyos, ikaw ang nakakita ng sitwasyon ng bansang Pilipinas. Dalangin namin, O Diyos, na ingatan mo, Lord, ang bansang Pilipinas. Patuloy namin nilalapit sa tiyatas namin sa iyo ang bansang ito. Ikaw, Lord, ang magsaayos ng aming bansa na Lord, na maging maayos, ligtas. At Lord, sinabi mo sa iselta na ano man ang talian namin dito sa lupa, tatalian mo sa langit. Ano man pakuha namin sa lupa, papakuha mo sa langit. Sa pangalan ni Jesus, ikaw Satanas na nagbibigay ng kaguluhan sa bansang ito. Binawasak ka namin sa pangalan ni Jesus, espiritu ng kaguluhan, espiritu ng mga bisyo, maling katuruan, binawasak ka namin sa bansang ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus at Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan sa bansang ito, maayos na ekonomiya, Lord, maayos na mamamayan, Lord, ikaw Lord ang magbigay ng protection, laban po sa anumang kaguluhan, Lord. Nagpapadali kami ng prosperity sa bansang ito, Lord God. Salamat po, Lord. Kiniklaim na namin yung kaayusan at ang matagumpay, masaganang bansang Pilipinas, Lord God. Salamat, Lord, sa kasaganaan, Lord God. At ganyan din naman, Lord, tinataas namin, Lord, yung aming pong gobyerno sa pangunguna po ng aming presidente na si Bongbong Marcos. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na pagsama mo, Lord. Ikaw nga po, Lord, ang bigay sa kanya ng kakayanan para pamunuan ng bansang ito, Lord. Nakikita mo, Lord, yung nakaambang kaguluhan sa aming gobyerno. Ikaw, Satanas, nagbibigay ng kaguluhan sa aming gobyerno. Sa pangalan ni Jesus, winawasak ka namin espiritu ng pagkabahagi, kaguluhan, winawasak ka namin. Sa pangalan ni Jesus, espiritu ng mga bisyo, espiritu ng mga kaguluhan, ano bang plano mo, Satanas, na pagkabahagi sa gobyerno ito. Ikaw ay hindi namin pinapahintulan sa gobyerno ito. In Jesus' name at Lord, nagpapadali kami ng kaayusan, maayos na pamumuno ng mga namumuno mula sa presidente hanggang sa pinakambaba. Lord, ikaw Lord ang sa ayos ng kailang mga trabaho at nagpapadala pa kami, Lord, ng mga lingkod mo sa gobyerno ito para po sila po ay tulungan para maayos, Lord, ang mga problema ng gobyerno ito. At Lord, nagtitiwala kami at pinangahawakan namin ng mga pangaw mo na Lord, magiging maayos, Lord, ang pamumuno ng mga namumuno po sa gobyerno ito. Salamat, Lord, at gayon din naman, Lord, tinataas namin, Lord, yung aming Facebook Live, patuloy namin, Lord, na dinuduruksan, nilalapit at tinataas namin yung pong aming araw-araw na pag-aaral. Dalangin namin ng Diyos na patuloy mo na turuan, ikaw po magbigay ng wisdom, knowledge and understanding sa mga pastor po namin na nagbibigay po ng mga mensahe na nagmumula sa iyo. Dalangin namin ng Diyos na ayusin mo at patuloy mo silang turuan at Lord God. Gayon din naman sa aming makikinig, Lord, i-ready mo lagi ang aming heart na ang lahat po ng manig namin, ito po ay magrema sa puso namin, ito po ay magamit namin sa araw-araw namin po mo ngayon, Lord God. Salamat, Lord, at Lord, patuloy namin kaya sa iyo yung mga pastor namin, mga workers, patuloy, Lord, ikaw, O God, mag-provide ng mga pangailangan nila, magmula po, Lord, sa mga renta, sa mga bills, sa kuryente, sa tubig, Lord. Kiniklaim na namin, Lord, yung mga pangrenta nila, yung mga pambayad sa tubig at kuryente. Salamat, Lord, at tunay na walang imposible siya. At ngayon pa lamang, Lord, ay kiniklaim na namin, Lord, yung mga pangailangan ng mga pastor namin at mga workers namin. Ganyan naman yung mga family nila. Patuloy, Lord, na protection nila at ibuhos mo yung masaganang pagpapala, Lord, sa bawat family po ng mga workers and pastor namin at sa bawat isang, Lord. Salamat po, aming Diyos, sa kasaganahan po ng bawat sa at sa iyo po lang namin ang mabinabalik, ang pinakamataas na papuri, pagdakil at pagsamba sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Yes, so dadama sa pangalan ni Jesus, yan kasi po namin si Lord God, sa mga oras to, yung mga kasama po namin, Panginoon, na nasa abroad, O Diyos. Dalangin namin naman sa pangalan ni Jesus, ang pag-iingat mo, Panginoon, sa among dako po sila naroon, O Diyos. Lord, maging mga pamilya na iniwan nila dito sa Pilipinas, Panginoon, dalangin ko rin, O Diyos, ang pag-iingat mo po, Lord God, sa kanilang mga pamilya, O Diyos.
gawin, Panginoon, na sensitibo pa rin, Panginoon, yung mga kasamahan namin, Lord God, kung bakit po sila naroon sa mga lugar na yon. Hindi sila, Lord, patuloy na i-remind mo sa kanila, Panginoon, na may purpose ka pa rin, Panginoon, kung bakit sila naroon, O Diyos. Lord, patuloy na pagpalain mo, Lord God, ang mga kasamahan namin ito, Panginoon, ang bawat hawakan ng mga kamay, O Diyos, pagpalain mo at gawin mo silang pagkapala, O Diyos, sa iyong ubasan, O God, sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Ganyan po, Ama, Diyos ko rin po sa iyo, Panginoon, yung mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan, Panginoon, dito po sa local, maging Panginoon sa abroad, O Diyos. Ngayon pa lang, Lord, salamat, Panginoon, sa mga simbahan pa, Panginoon, igdadagdag mo, Panginoon, sa buong kabuuan ng Remo, O Diyos. Lord, patuloy na ngayon pa lang, Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang mag-provide, Panginoon, ng mga itatay yung mga simbahan na yan, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, at dalangin din namin, Lord God, sa mga simbahan na yan, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na makapag-produce, Panginoon, ng mga future pastor, workers, elders, Panginoon, prayer warriors, givers, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga 1,000 churches, Panginoon, ay pagkakataon mo sa every district, Panginoon. Salamat, Lord, Lord, sa promise nito, Panginoon, sa buong kabuuan ng Remo, O Diyos. At sa pangalan ni Jesus, sinusabay namin ang lahat ng gawa mo sa tanas para hindi makapagsayo ng mga simbahan sa mga lugar na yan. Pinawasak namin kayo sa tanas, pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan. Kayo ng mga territorial spirit, pinawasak namin kayo, pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan sa pangalan ni Jesus. Kayo na power of darkness, principalities, wicked spirit in high places, pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan sa pangalan ni Jesus. Lisanin niyo ang mga lugar na yan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapakala kami, Panginoon, ng Espiritu, Lord God, ng katagumpayan, kayusahan sa mga lugar na yan, O Diyos. Lord, salamat at patuloy, Lord, dalangin din namin, O Diyos, na sa mga simbahan na yan, Panginoon, na itapayo, ikaw ang magpadala ng mga manggagawa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at mangyari nawa, O Diyos, ang kalooban mo, Lord God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ganit po, Ama, patuloy natin po namin sa Lord God, sa mga oras ito, Panginoon, ang aming senior pastor, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, sa kanyang healing anointing, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil nangako ka, Panginoon, sa isang tao, O Diyos, sa pamagitan ng mga lapay ni Jesus kami pinagaling mo na. At alam namin, O Diyos, na binigay mo na, Panginoon, yung complete healing, Panginoon, sa aming senior pastor, O God. Dalangin namin, Ama, sa pangalan na ingatan mo, Lord God, ng aming senior pastor, yung kanyang kalusugan, Panginoon. Ingatan mo sa araw-araw, Panginoon. Lord, patuloy na, Lord, hayaan mo na maging maayos, Panginoon, na kanyang kalusugan, O God. At patuloy, O Diyos, yung kalakasan, Panginoon, na kailangan niya. Ikaw ang magbigay, O Diyos. Yung comfort mo, Panginoon. Patuloy pagkalmo niyo, Panginoon, kay Pastor Boy, yung wisdom, knowledge, understanding, O God. Tulungan niyo po, Panginoon, ng aming senior pastor na mapamahalaan niya ng maayos, Lord God, yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa kanya. Lord, binibless po namin ang aming senior pastor, O God. Lord, yung ministry na pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. Lord, palawakin niyo po, Panginoon. At Lord, patuloy na gamitin mo, Panginoon, aming senior pastor, O God. At Lord, patuloy, Panginoon, i-provide mo, Lord God, ang lahat ng mga pangangailangan niya sa araw-araw, sa mga kinakaharap niya mga problema, Panginoon. Ikaw ang magbigay sa akin ng strength, ng comfort, O God, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lord, ganyan po, Ama, tiarasin po namin sa Lord God, sa mga oras ng Panginoon, ang may mga prayer request, O Diyos, sa mga oras ng Panginoon, sa live nito, O Diyos. Lord, patuloy nakatagpuin mo, O Diyos, ang lahat ng may mga prayer request, O God, sa mga oras ng Panginoon. Lord, nangako ka, Panginoon, sa iyong salita, O Diyos, na kung kami po'y mananalangin, manalig po kami, na ito po ay natanggap na po namin. Kaya, O Diyos, sa mga oras ito, patuloy na pinapasalamatan namin, Lord God, ang kasagutan, Panginoon, ng mga prayer request ng bawat isa, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ganit po, Ama, tiyatasin po namin sa iyong Panginoon ang aming nalalapit na anniversary ngayong Sunday, O Diyos. Lord, alam namin, Panginoon, na meron kang gagawin, Panginoon, ngayong anniversary ito, O Diyos. Ngayon pa lang, Lord, nilip up na po namin sa Lord God, si Pastor Boy, ang speaker, Panginoon, sa anniversary namin ito, Lord God. Ngayon pa lang, Lord, i-anoint mo ng Panginoon ang aming senior pastor. I-anoint mo ang kanyang mga labi, O Diyos. Lord, palabasin mo sa kanyang bibig ko ano yung mensahe mo sa bawat isa amin, Panginoon, na Lord, patuloy na mapapalakas, Lord, ang buong iglesia mo, Panginoon, sa buong kabuuan ng Remo, O Diyos. Kaya Lord, ngayon pa lang, salamat. Salamat sa revelation mo sa bawat isa. Salamat sa ibubuhos mong anointing, Panginoon, sa buong simbahan, Lord, ng Remo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, nangyari nawa, O Diyos, ang kalooban mo
sa anniversary nito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord God, maraming salamat po, O Diyos. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, worship po. Itanggapin ang buhay na laan, makalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagbitig ng puso'y mag-alay sa iyo. Pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na laan, sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagbitig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagbitig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagbitig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagbitig ng puso'y mag-alay sa iyo ng pagsamba, buong lakas, itatanghal kita. Itatanghal kita. Itatanghal kita. So God, amin mo sa pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos, sa gabi ito, Panginoon. Patuloy na inaangkin namin, O Diyos, ang katagumpayan, O God, sa live na ito, Panginoon, ng natin prayer, O Diyos. Lord, na-acknowledge namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng pananalangin, O God, na sinabi mo, Panginoon, anuman ang hinamin sa Ama, ito'y magkakalab mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kaya alam namin, O Diyos, anuman ang ipinailangan namin sa mga oras ito, ay pinagkalab mo na, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po, O Diyos. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sabi po, God bless. God bless po.